Maayong gabi is tanan. Gabi. Sakto lang ang audio, madungog lang. Yes, gabi. Okay, salamat. Maayong gabi mga igsoon ko diha sa Dakbayan sa Subo sa Mandawi. Ug ako na sayop. Ug una sa tanan, gusto ko kamo sultian sa usa ka sugilanon. Kini mo'y akong eksperyensya samtang ako usa ka high school nga estudyante didto sa Bacolod City. Usa ka adlaw mga igsoon, nagpaabot mi sa among sakyan nga jeep sa akong amigo, sa akong higala. Sa mikalit siya misulti, ingon siya sa inilunggo. Prinks, balaan mo ang kabuhi, pabakas-bakas lang mo. Sa Bisaya pa nagpasabot igsoon. Ingon siya, pre, ang kinabuhi pa kugi-kugi lang. Kinahanglan kugihan ka. Yun siya, pabakas-bakas lang ang kabuhi. Siya lang tawa si nanay. Tanawa akong inahan, ingon niya. Si nanay, ano man lang si nanay? Unsa man lang ang akong inahan? Si nanay, labandera lang. Labandera lang. Pero kay si nanay, pisan, kugihan. Si nanay, baskog. Tutom saya obra. Si nanay, na-promote. Ti karon, grabe na ang iya nga pag-develop. Inko, tuod na iya, friends. Ingon ko, naunsa naman da imong nanay karon? Si nanay, sadto anay, labandera lang. Karon, si nanay, helper na. So, nahuna-hunaan ako igsuon nga, tinuod. Bisan pag usahay mahimuot kam, mahimuot ta maminaw sa iyang gisulti, dunay improvement. Ingon ana ang kinabuhi. Dunay pag-uswag kinahanglan. Nalipay ko nga kita dunay pag-uswag o paglambo sa atong pagsimba pinaagin ining maong teknolohiya. Og nalipay ko nga nakauban ko ninyo nining maong pagsimba nining maong plataporma nga bisan pa kita nagkalagyo anay sa nagkalain-laing dapit nining kalibutan na kita nakahimo gyapon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios niining maong plataporma. Salamat Sister Flor sa pag-imbitar kanako, si Sister Miraflor. Hello? Kana, doon na pa'y doon na gihapoy, makadungog na mo? Okay. Si Sister Flor, sama sa akong gisulti, akong kauban sa una sa 1,000 missionary, nagkauban mi sa 22nd batch. Dugay na to, mga 20 katuig na ang milabay, no? So, bisag medyo baby face pa na si Elder Flor, pero dugay-dugay na ang among panaghigalay. Igsoon ko, gusto ko makigsabot kaninyo nining kagabion. Dili ko mo gamit og PowerPoint. Okay lang ba? Okay lang. O gusto na ko igsoon nga mag-take note mo. Kay gusto ko makigsabot sa inyo. O kung mahimo, wala tay tulugay. Ha? Kay usaher man pag kumubisita diri sa inyong panagtapok. Ayaw mo katulog igsoon. Kay nganuman, paminaw mo maayo. Kung mahimo, ilista ang angay ilista, isulat ang angay isulat. Kay inig kahuman sa ato ang simba igsoon, aduna ako'y usa ka pangutana. Og inyong matubag, duna ako'y gamay nga gasta. Kay duna magukoy ipadala nga mga package kang Sister Flor, kay naamni siya gipahangyo nga ipadala didto, ako na lang pong iuban og apel. No, nga siya na lang po'y muhatag sa inyo. Ang akong ihatag igsoon dili makaon. Medyo gahi ni siya. Kini igsoon ko. Kita ba mo anak? Unsa man ni be? Unsa may unod ani? Sa nakabalo tubag daw be? Praktiso na to ang tubag-tubag be. Sige daw be, unsa may unod ani? Wasig na ihalas diri. Unsa man ni? Sakto. Mudagan ta ani. Sapatos ni. Dugay na ni sa ako pero wa gyud ko naka huna-huna og kinsay akong angay tagaan nya karong kahapon nun ingon ko murag daghan man pong mga batan-on siguro or gusto nining mong sapatos sa mga kauban ni Sister Flor, so ako na lang po ning ihatag, no? So usa kini ka sapatos igsuon, so paminaw gid mo ha, kay nindot ba ni brand new ba ni Vans, og dira ni paliton sa Pinas mga igsuon, naabot na ni siya 4,000 or 5,000. No? Sayod mo anak, kinaaman na diha sa SM. So ako ning ihatag for free, duna panitag, okay? So paminaw, ilista ang angay ilista kay mainyo unya ni.
Pero og di masigo, ihatag na lang po sa inyong mga pinalangga, no? Size 5.5 man siguro ni sa babae or size 4 sa laki, no? Pwede na po din ninyong igasa sa uban. So, okay? Agree? Agree. Okay, very good. So, mga igsoon ko, sa di pa ko magsugod, gusto ko kumusultian mahitungod sa usa ka bantugan nga manunulat nga ginganlag Morgan Scott Peck. Si Morgan Scott Peck, mga igsoon, sa iyang isa ka libro nga giuluhan og The Road Less Traveled, iyang gisugdan ang mao nga libro pinaagin ining mao nga pulong. Life is difficult. Lisod ang kinabuhi. Nasayod ko igsoon nga kamo muuyon niining mao nga testamento nga ang kinabuhi lisod. Tinuod dili. Tinuod, lisod ang kinabuhi. Sa akong pagbasa-basa mga igsoon ko sa libro sa Salmo, akong nabantayan ug akong narealisar nga si David kauban sa mga salmista niagi usab og daghan ng mga papait ug masakit nga mga eksperyensya. Sa kadaghan igsoon ilang gisaysay ang ilang kasakit kaguol pinaagi sa ilang pagsulat ug pinaagi sa ilang mga pinatik. Daghan sa ila ang naka-eksperyensya sa mga butang nga ato usab gi-eksperyensya karon. Sama sa kagutom, sa mga sakit sa panglawas, o kaguol og uban pa. Pero igsoon akong nabantayan. Sila nahimong malinampuson bisan pa sila niagi sa mga kangitngit o mangitngit nga mga pagsulay. Ang pangutanan nako, ngano? Ngano man? Nganong nakalahutay man sila, nakasagubang man sila? Usa ka gabi igsoon nagbasa ko sa Biblia, lalom sa kagabion, nakit-an ako ang tubag. Akong nasayran igsoon og unsa ang sekreto nga ilang nahibaluan. Makita kini sa Salmo 74:16. Nag-ingon, "The day is yours, and yours also the night." Imo, Diyos ko, ang adlaw ug ang kahayag, imo usab ang kangit-it ug ang kagabion. Nagpasabot igsoon nga He owns the day and He owns the night. Nagpasabot that He is in control no matter what time, no matter what season is it. Igsoon ko, daghan sa ato karon nag-eksperyensya sa kangit-ngit sa kalisod sa pagsulay tungod ni ining pandemya. Daghan ang nawad-an og mga pinalangga sa kinabuhi. Daghan ang nawad-an og maayong panglawas. Daghan ang nawad-an og oportunidad. Daghan ang nawad-an og panginabuhian. These are dark times for most of us, if not all of us. Pero bisan pa man igsoon ko kita karon nagaagi nini mangitngit nga eksperyensya sa kinabuhi. Ayaw kalimti ang maong kamatuoran that God is still in control. God is still in control. The God who was there celebrating with you as you bask in the sunlight of your days is the same God who will sustain you in the darkness of the night. God is in control. Psalm 74:16. The day is yours, and yours also the night. Nini kagabiyon igsoon, tuguti ako ninyo sa pagpresentar sa pipila ka mga ehemplo sa mga higanti sa pagtuo kaniadto kung giunsa nila igsoon pagsagubang ang mga mangitngit, malisod, mapait nga mga eksperyensya ug ngano sila nahimong malinampuson. Ug ako nagatuo nga kining maong mga ehemplo mo'y atong sundanan, sukdanan aron kita mahimo usab nga malinampuson. Atong sugdan igsoon. Case number 1. Mao ang eksperyensya ni Apostol Pablo samtang siya didto sa Listra. Usahay ang uban mag-ingon nga Lystra, no? Pero akong gi-check kadaghanan nag-ingon Listra. Kining usa ka dapit nga gitawag nga Listra. Matud pa kang Ellen G. White ingon niya, the ministry assigned to Paul was fraught with hardship, pain, and danger. Ang responsibilidad nga gitungtong sa Ginoo sa abaga ni Apostol Pablo mga igsoon ko, puno sa kalisod, puno sa kasakit, puno sa peligro. Ug usa ka ehemplo niini makita sa Buhat kapitulo 14 bersikulo 19 ug 20. Buhat 14 bersikulo 19 ug 20. Paminawa mga igsoon ug mga pinalangga ang mao nga eksperyensya. Nag-ingon dinhi bersikulo 19. Some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over.
ilang unsa gitawag nato ani ilang giimpluwensya ang mga katawhan nga moagen sila kang Apostol Pablo. Og tungod ni ana nag-ingon dinhi, they stoned Paul. Ilang gibato si Apostol Pablo, mga igsoon. They stoned Paul and dragged him outside the city thinking he was dead. Ilang gibato. Og sa dihang wa na nilihok, nagtuo silang patay na. Ilang gigaid pagawas sa maong syudad si Apostol Pablo kay dili sila gusto nga didto madunot ang iyang patayng lawas sulod sa maong syudad. Kay sila nagtuo nga siya patay na gyud. Pagkahuman nilang gibato, gigawas, gigaid paingon sa gawas sa koral sa maong nga syudad. Versikulo 20 nag-ingon, but after the disciples had gathered around him, they gathered around him, nagpasabot ni igsoon, ila siyang gisulay og kanang gitabang, no? Gitabang. And after they had gathered around him, ang iyang mga kauban nga mga disipulo, he got up. Nibarog si Apostol Pablo, ug unsay gihimo? He went back into the city. Tiaw mo na. Pipila lang ka mga higayon ang milabay. Gibato siya, hapit na gani siya namatay. Pero sa dihang naulian, ang una niyang gihimo sa iyang pagbarog, ni balik og sulod ngadto sa maong syudad. Unsa may reaksyon ni Apostol Pablo, mga igsoon ko, sa dihang siya miagi sa maong kasakit og pagsulay? Paul stayed true to his duty as the needle to the pole. Matinamanon siya sa iyang saad nga magpabiling hingpit nga sulugoon sa Dios. Nga bisan pa taliwala sa kasakit o peligro, siya magpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Mga igsoon ko, sa dihang gidawat nato si Ginoong Hesukristo pinaagi sa sagrado nga bautismo, kita naghimo og saad sa atong kagalingon nga kita musunod, mutuman og maghimaya sa atong buhi nga Dios. Bisan pa unsa ang kahimtang o ang sirkumstansya nga atong gisagubang. So even as we go through these dark days, bisan pa kita karon nagaagin ining mangitngit nga mga panahon sa pagsulay tungod sa pandemya, kinahanglan nga atong tumanon ang atong saad sa atong buhi nga Dios. O kabahin ni anang mao nga saad igsoon, mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo, mao ang pagtistigo alang kang Kristo, dili lamang kung kini sa matawhay nga panahon, apan bisan pa sa panahon nga ikaw nagkalisod og nag-agi og kasakit. So, akong nakita igsoon, usa ka gabi nagbasa ko, naabot ko sa Salmo versikulo 15. Sa Salmo versikulo 15 igsoon, ang salmista nangutana, insa Ginoo ko, kinsa may makaadto ni anang balaan nga syudad? Kanang balaan nga bukid, who will join you on that holy hill? Ingon niya. Sa laktod pagkaistorya, kinsa may makaadto ni anang langit? Og sa mga sumusunod nga mga bersikulo, gisaysay sa Ginoo ang mga kinaiya sa mga tao nga mo-qualify, ang mga kwalifikasyon sa tao nga kauban niya ngadto sa balaang syudad. Insya ang tao nga dili bakakon, ang tao nga matarong makaadto, ang tao nga buotan dili magpamakak sa iyang mga isig katao makaadto. Apan igsoon adunay bersikulo nga nakakuha sa akong atensyon. Mao ang bersikulo 4. Nag-ingon, those who keep their vows even when it hurts. Uy, kinsay makauban didto? Kinsay makaadto sa balaang syudad? Sila nga nagtuman sa ilang mga saad bisan pa kini malisod or bisan pa sila nagaagi og kasakit. Timan ini mga igsoon, those who will be able to join God on His holy hill are those who will keep their vows even when it hurts. Mao kana igsoon ko ang mensahe nining kagabi. Ang titulo sa akong mensahe, ang mensahe nga akong gidala kaninyo gikan sa Ginoo. Even when it hurts. Niining kagabi igsoon, ako kamong giawhag. Praise even when it hurts. Pray even when it hurts. Believe even when it hurts. Minister even when it hurts. Witness even when it hurts. Bisan pa igsoon, nag-agi kag kasakit, padayon sa pagdayeg. Bisan pag nag-agi kag kalisod, padayon sa pagampo.
Bisan nag-agi kag kalisod, padayon sa pagsimba, padayon sa pagkanta, padayon sa pagministeryo sa imong mga higala, padayon sa pagtestigo para kang Kristo. Igsuon ko, are you hurting now? Maybe financially, emotionally, physically? Then go and testify. Ayaw lang paghigda-higda diya sa imong higdaanan. Bisan pag nagkasakit, padayon sa imong saad. Kay ang saad nato sa Ginoo nga musunod ta, nga mahimo tang testigo niya, dili lang kini nagdepende sa matawhay nga panahon. Apan kinahanglan nga mas hingpit pa ang atong pagtestigo o pagtestimonya, pag-ibanghilyo sa dihang kita nagaagi og mga kalisod. You have been assigned this mountain to show the world that it can be moved. Timan ina igsoon. Kining pagsulay nga imong giagian karon, gihatag ni sa Ginoo. You have been assigned this mountain to show the world that it can be moved. Your testimony must speak the loudest as you go through your darkness. Ang mga katawhan karon mga igsoon ko, nag-obserbar lang, nagtan-aw lang sa ato kung unsa ang atong reaction, unsa atong kinaiya samtang kita naga-experiensya ni ining malisod nga mga kapanahunan. People are watching us. People are observing us. Case number 2 igsoon. Ang unang case is katong kang Apostol Pablo. Case number 2 makita sa ikaduhang hari, versikulo 5, kapitulo 5, versikulo 1, 2, ug 3. Okay? Unang hari, kapitulo 5, versikulo 1, 2, ug 3. Kinsa may makatagna niini be? Unsa man ni siya? Kini may tungod sa eksperyensya sa usa ka general. Nasayad mo kinsa ni nga general igsoon? Dili man ni si Parlade. Di po ni MacArthur. Kini si Naaman. Okay? Commander di ay. Usa ka commander. Commander Naaman. Unsa gani problema ni Naaman mga igsoon? Palihog og kinsay makatubag. Para gwapo ang atong interaction. Doon na siya ay leprosy. Pero sa wala pa gisaysay ang iyang problema, basaha igsoon ang credential ni Naaman. Ikaduhang hari, versikulo 5, versikulo 1, nag-ingon, Now Naaman was the commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier. Tiaw mo na igsoon, dili basta-basta ang credential ni Naaman. He was a great man, matud pa sa Biblia. He was highly regarded, bisan pag ang hari, taas kayo respeto paglantaw sa iyang commander nga si Naaman. Daghan kaayo siyang mga kadaugan. He was a valiant soldier. Di ni basta-basta nga sundalo. Pero nag-ingon din he, but he had leprosy. Usahay igsoon sa atong kinabuhi ingon ana. Kuyaw kay ni siya nga tawo si Dr. Suinso. Ay, dato kayo ni. Impluensya kayo ni. Maayo kayo ni mo in English. Pero, makasasala. Ingon ana igsoon ang atong kahimtang. But he had leprosy. Mao ni problema ni Naaman. Og kaniadto igsoon walay tambal sa leprosy. Unsay leprosy sa Binisaya? Sangla, mao ba nang sangla? Sakto ba? Walay tambal sa sangla kaniadto mga igsoon. Mura na kini siya death sentence kaniadto og ikaw gisangla. Now the bands from Aram, matud pa sa versikulo 2, now the bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Uy! Before pa din naitabo igsoon, sa kadaghana na sa ilang pakikumbati sa Israel, usa kay gayon ni ana, doon na sila gidala nga mga bihag o kauban ni ini mo ang usa ka gamay nga batang babae. Ila kining gipuwersa, bayolente nga pagkuha, gibulag gikan sa iyang pamilya, gikan igsoon sa iyang nasod, o igdala sa usa ka estranghero nga lugar, nga puno sa mga estranghero, nga dunay lingwahe nga estranghero, nga dunay mga kultura nga bago para kaniya. Perting lisura igsoon mahilayo sa imuhang mga pinalangga sa kinabuhi. Nakasulay na ba mo LDR mga igsoon? Nag-smile-smile si isa ka sister.
Nakasulay ba mo og LDR? Sayod ba to unsa ning LDR? Unsa gani na? Unsa gani na? Long distance relationship, ha? Di ba? Long distance relationship. Lantawan niyo igsoon ang inyong screen. Lantawan ninyo si Sister Miraflor. Perting pahiyom. Ha? Kay nga naman. Kaniadto igsoon samtang niya pa Miss Korea. Ako ha, testigo jud ko ani. Pirti ginin lang mingawa sa matag isa. Ha? Long distance relationship na sila ni Brother Paul. Okay? Mag-meeting gani mi at kaniadto, makita na mo si Sister Flor tuan na sa daplin usahay kay makig-email gina o makig-communicate ni Brother Paul kay lisod jud kayo malayo sa atong mga pinalangga sa kinabuhi. Now, imagine na lang ning maong bata. Gikuha nga isa ka bihag, gidala sa usa ka lugar ug wala nay tsansa nga makabalik pa o makit-an pa niya ang iyang mga pinalangga sa kinabuhi. Pirting paita sa iyang kahimtang, pirting paita sa iyang kaagi. Gidala, walang gidala, gihimong bihag. Gihimong sulugoon sa panimalay sa tao nga nagkuha niya ingon nga usa ka bihag. Ug ikaw ato igsoon malipay pa ba ni naman? Dili siguro, no? Pero lantawa ang gihimo sa maong bata. Sa bersikulo 3 nag-ingon, she said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Tiaw mo na. Kining bayhan na gilutos ang iyang nasud og iyang pamilya, gihimo siyang bihag. Og ako siguro og kita siguro sa kahimtang nining maong bata og kita ang naa siyang sapatos, di gyud ta magsaba og asa makit-an ang tubag sa problema ni naman. Ha? Siguro igsuon sa atong pagkatawhanon mo ingon ta gaba na. Di jud ko mutug-an bahala ka diha mamatay ka, di jud ko musulti og unsa ang tubag sa imong problema. But not this little girl. Iyang gitudlo mga igsuon ko kung asa makaplagan ni naman ang tubag sa iyang dakong problema. This girl kept witnessing even as she was hurting. Witness, brothers and sisters, even when it hurts. Bisag sakit ang atong mga kaagi karon. Bisag lisod ang atong mga kaagi karon. Magpabilin ka nga hingpit sa imong sad, ingon nga usa ka membro sa Iglesia sa Dios. Keep witnessing even as you are hurting. Sultian ko kamo igsoon sa usa ka sugilanon. Akong eksperyensya katong niapa ko sa Korea. Gipadala ko igsoon, una na kong ani sa Korea, dili pa mi kauban ni Sister Miraflor. Gipadala ko sa Mountain View College igsoon, ingon nga usa ka missionary dinhi sa Korea. Wala pa ko nabilong sa 1,000 missionary ato. So didto ko giasan sa layong dapit sa Samcheonpo, kini ang Korea igsoon. Ang Samcheonpo ni adiri naagos tumoy, no? Perti na kong mingawa mga igsoon atong panahon. First time na ko nalayo sa akong pamilya, sa akong panimalay o sa akong uyab kaniadto. So mahapon gani mga igsoon pagkahuman sa akong trabaho mo adto ko sa dagat dinhi. Dagat naman tumoy sa Korea, ngani man Korea. Dinhing dapita mo adto ko sa dagat sa baybay. Magsigi kog tan-aw igsoon og asa dapit ang Pilipinas. Og didto ko magsigtan-aw, magsigi kog kaon og kining Pringles kaniadto. Magsigi kog pamalandong kay gimingaw kay ko sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Usa ka higayon igsoon, grabe ang ako ang problema. Dunay mga panahon nga gusto na jud ko mo undang, gusto na ko mo give up. Pero padayon lang gyapon perpekto yung bugata sa akong gibati sa kamingaw. Usa ka higayon mga igsoon. Doon ako'y klase. Kaya ang style sa mga iglesia din maghimo silang English program. Maunang gapadala tag mga missionary diri sa Korea kay ingon ani ang kahimtang mga igsoon. Gahimo silang English program kay ang mga Koreano gusto gyud mahibalo mulito o musultik in English. So ang paagi sa iglesia para makakabig kita og mga katawhan, makaabri kita oportunidad para makatudlo sa ebanghelyo is through the English language program. Mao nang kanang mga missionary nga gipadala dinhi sa Korea, gipang-assign na sila sa mga church schools, English schools, para mag-open silang program, mutudlo silang English sa mga Koreano. Ug tanan pwede mo appeal, no? Bisan pag dili
Adventista pwede. So mo na paagi sa ato ang iglesia. One day igsoon, doon na ako'y klase. Upat ka mga inahan, mga batanon nga mga inahan, mga Koreana, mga gwapa. Usa sa ilaha nganlag Corinne. Si Corinne. Si Corinne duha na iyang anak, iyang bana kay fisherman, no? Usa ka adlaw igsoon, ni absent ang tulo ka mga babayi sa klase. Si Corinne lay ni tungha. Ni padayon ko gyapon sa pagtudlo og English. Si Corinne siguro mga naa siya sa iyang mga early 30s, no? Early 30s. Bata pa, gwapa. Samtang ako nagatudlo, tunga-tunga sa akong paglektura igsoon, nikalit lang pangutana si Corinne. Ingon siya, "Teacher, I have a question." Ingo, "Uy, unsa man na?" Ingon siya, "Teacher, have you tried sex?" Uy, kuyaw naman ni nga pangutana. Wala naman ni labot sa grammar, Sister Flor. Di naman ni kalabutan og relationship sa subject, verb, object baron. Ngutana na magdakasulay na ba kog panghilawas og sex? Nga, iyang gipakita igsuon nga gusto siya makigilawas nako. So nakalitan ko. Nangutana ko niya nga, "How can you ask me such things?" Huh? Niingon ko nga, "You are a married woman and you shouldn't be talking about things like that." Niingon siya, mao gani ang sakto niya nga lingwahe. "Yes, but sometimes we need to have sex with another man. Teacher, what is your apartment number?" Tiyaw mo na. Pamakak igsoon, ug musulti ko ninyo gwa ko natintal. Namakak ko, umingon ko gwa ko natintal. Umatod pa sa akong igagaw, ang manok, ang palay na ni Duols manok, tuka na lay kulang. No? Ngutan na siya, ug atong panahon na igsoon, nag-inusara ra kog puyo sa akong apartment. 3rd floor, layo sa simbahan. Ug akong ihatag ang akong apartment igsoon, wa gyud masayod ug unsay among gihimo dito sa akong balay. Ako ra may nagpuyo, nag-inusara, wa ko'y kauban. Makatintal. Timani, atong panahon na grabe ang akong homesick. Pirti na akong mingawa. Mingaw sa akong mga pinalangga sa kinabuhi, gimingaw pug ko sa akong uyab. Ha? Katong yun tayo saktong higayon nga, doon na ko'y kauban, no? Di lang kauban, kundi physically there for me. Pero igsoon akong nahinumduman. I was sent to be a missionary, to be a witness for the Lord. So akong gi-brush aside igsoon ang maong temptasyon. Akong shake ang akong kaugalingon deep inside ug ako siyang giistoryahan. Ingko dili nako ihatag ang numero sa akong apartment. Ug dili ko muuyon sa imong proposal nga pakigilawas kanako. Padayon ta sa atong leksyon. Nihilom na lang si Corinne, mga igsoon. Pagkaugma mga igsoon, balik mi sa klase. Doon na tuwa na ang iyang mga kauban, mga classmate niya. Pagkahuman sa among klase igsoon, gibitad ko ni Corinne sa daplin, naginom kog tubig, iya kong gibitad. Ingon niya, "Teacher, I think you Seventh-day Adventists are very strange." Uy, unsa nang strange, Sister Flor, sa Bisaya? Bisdak man ni diri sige daw, be? Ha? Lahira? Og sa akong amigo pa, LRG, yung raglahi ragyod, no? Insya, "You Seventh-day Adventists are very strange." Strange kay nga naman, nganong strange man para sa iya? Kay usually igsoon og manintal siya laki ingon ato na katawhay. Diretso naman ang ubang mga laki. Di ba? Mo nang murag nabaguhan siya, ingon niya, "You Seventh-day Adventist." Di man igsoon, si Corinne dili Adventista. Si Corinne usa ka atheist, wala siya Ginoo, kauban siyang pamilya, bana og mga anak. Ingon niya, "You Seventh-day Adventist people are very strange." Sa diyang iyang gisangpit ang mao nga pulong, misinggit ako, "Praise the Lord!" Kuratan si Corinne. "Praise the Lord!" Giinsulto ti ka nga. Strange kaayo ang inyong iglesia na praise the Lord na hinoon. Ngutana siya, "Teacher, why?" I said, "Praise the Lord! I'm very happy." Inko,
nganong nalipay man ka, ana siya. Inko, I'm really, really happy that you found me and my church strange. Kay kana nagpasabot igsoon nga kami wala nagasunod sa dalan sa kalibutan. Nga kami pinasahi, kami lahi. Nalipay ko rin nga lahi ang imong paglantaw sa amo, sama sa imong paglantaw sa tibuok kalibutan. Uy, naghilom-hilom lang si Corinne igsoon, murag iyang gi-internalize ang maong lingwahe nako. Mipadayon gihapon ko sa panaghigala sa iya, nahimo ming barkada di ilang teacher o student. Higala mi pagkahuman sa klase, mangaon mi kauban sa mga grupo. Sa dihang nahuman ang ako ang 1 year dito sa maong nga iglesia igsoon. Niuli nako. Nikuyog si Corinne, gihatod ko niya og iyang panimalay, iyang mga anak, gihatod ko nila sa bus stop, nagakos mi, nag-goodbye mi, kay last naman to namong panagkita. Di, magkuha mo ko balong mo balik pa na ko Korea. Pag uli na ko igsoon, na to uli ko, nga nakadecide ko nga, nakadesider ko nga mubalik ko appeal sa 1,000 missionary program, kay sige mo kadungog aning 1,000 missionary program. So gusto ko masadug unsa ni, gusto ko ka-experience unsa ni. Sa pag-appeal nako sa 1,000 missionary igsoon, dito nako nakauban si Sister Milaflor. Kuyog mi sa 22nd batch, gipadala balik diri sa Korea. Apan sa akong pagbalik sa Korea sa ikaduhang higayon igsoon, wala na ako gibutang didto nga maong iglesia nga akong gigikanan. Gibutang ako sa lahi nga syudad, Gwangju City. Samtang dito ako sa Gwangju, mga 6 ka bulan nga ako nagsirbe dito sa bag-ong iglesia, doon na ako'y bagong cellphone, doon na ako'y bagong numero. Usa ka adlaw ni ana igsoon, nakadawat ko phone call sa akong cellphone. Sa akong paglantaw, wa man ko kaila kay kinsa ning numero ha. Sa akong pagtubag igsoon, hello. Niingon ang tao sa pikas linya. Hello, teacher. Sa dihang akong nadungog ang maong tingog, nasayran ako nga wa nailain pa. Si Corinne. Inko, uy, nganong nasayod man siya sa akong numero? Doon na ba ko'y stalker? Halaka kahadlok mga igsoon, murag di man tagwapo, pero nganong murag na may nagsunod-sunod. Doon na may fan. No? Siya, hello teacher. Pero igsoon ko, dako dahil kayo ang akong sayop nga naguna-una ko nga gistok ko ni Corinne. Iyang gipasabot igsoon nga nanawag siya para iyang ibahin ang maayong balita. Ingon siya, teacher, I am calling to tell you a good news. Inko, unsa man kana Corinne, sige isulti, isaysay. Ingon, teacher, when you left sa dihang nibiya ka sa imong iglesia nga gisilbihan, ako ug ang akong mga bata nagpadayon sa pagtambong sa maong eskwelahan og kami ni apil sa Bible study. Og sa among pag-apil sa maong Bible study, akong nasayran ang kamatuoran. Teacher, I am calling you now to tell you that I, together with my children, are now baptized members of the Seventh-day Adventist Church. Amen? Di lang ka na mga igsoon. Ingon niya, teacher, I am happy to tell you that I am now serving your church as a deaconess. Igsoon, samtang ako ning ginasaysay, gusto kong kahilakon ko. Samtang ako ning ginasaysay, nanimbahot ang akong mga balhibong. Sa diyang giingon niya nga igsoon nga siya usa na ka membro sa Iglesia Adventista del Sétimo Día. Akong nahinumduman katong adlaw o katong panahon nga ang yawa ni sulay igsoon sa pagdula kanamong duha pinaagi sa maong temptasyon. Unsa na lang igsoon og tungod sa kangit-ngit sa akong eksperyensa sa akong kamingaw, ni give in ko, ni patol ko sa maong pagsulay. Unsa na lang kaha ang imahe nga makuha ni Corinne may tungod sa mga Adventista. Nakuha ninyo ang akong punto mga igsoon? Witness even when it hurts.
Bisag nagkalisod ko atong panahon na gusto kay ko companion. Salamat kay ko nga gitagaan ko grasya sa Ginoo sa pagdili sa maong temptasyon. O kay tungod nakahimo ako sa pagtuli, nakahimo ako sa pagtestigo para kang Kristo. O karon kining maong nga tawo nahimo nang usa sa ato. Witness, brothers and sisters, even as you are hurting, even as you are going through something really, really difficult and painful. Ang ulahing igsoon nga case, no? Kaya wala naman tayo panahon, ako nang idiretso. Makita igsoon ko sa Matthew Kapitulo 25. Kini mahitungod sa parabulo sa napulo ka unsa? Napulo ka mga birhen. Nasayod na ta sa istorya. Di na lang nato kayo tas-on kayo ang pag-eksplikar ni ini. Nasayod ta, no? Matud pa sa Biblia, they went out to meet the bridegroom, no? Para ilang sugataon o abi-abihon ang kining pamanhunonon, no? The bridegroom. Pero matud pa sa Biblia, nag-ingon din versikulo 5, the bridegroom was a long time in coming. Nalangan igsoon ang maong bridegroom. Ang nakalisod igsoon, kini bitaw maghulat ha? Makapamatuod mo nini. Ang lisod bitaw kini maghulat ha? Kining wa ta nasayod kanus maabot ang atong gihulat. Maayo lag dunay time frame nga gihatag. Mo ingon siya, paabutan lang ko, daan ako diha in 15 minutes kana. Okay ra? Makiri ra nato, di ba? Pero muingong ganig paabot lang o kanus ako maabot, napirtig yung lisura. Pirting lisura. Mao kana mga igsoon ko ang kahimtang niining napulo ka mga birhen. Og nasayod ta matud pa sa sugilanon nga 5 kanila wala nagdala og unsa man. Wala nagdala og extra oil. Unsa man binisayo na to? Bisaya man ta de. Unsa man ang extra oil be? Ha? Basig virgin olive oil pud siguro to, no? Kay virgin biya to sila. So lana ba na? Lana sa to 5 ka buok. Wa nagdalag extra nga lana og supply. Pero ang 5, ang mga maalamon, 5 ka maalamon nagdala, 5 ka buang wala. Nasayod ta igsoon sa ilang kahimtang samtang sila nagulat. Unsa kato nga oras sa adlaw mga igsoon samtang sila nagulat? Gabi. Ngit-ngit. Ingon ana usab ang kahimtang sa kadaghanan sa ato karon. Kita nagulat sa tubag sa atong mga pag-ampo. Taliwala sa kangit-ngit. Wala ta nasayod mga igsoon ko kanus moabot ang tubag sa atong mga pag-ampo. Mao ang kahimtang sa napulo ka mga birhen. Pero unsa ang sitwasyon mga igsoon ko? Samtang sila nagpaabot, ang 5 ka birhen nagpadayon igsoon sa pag-iwag sa ilang lampara ug sa ilang kahayag. They kept their light burning in the midst of darkness. They were exposed to the elements. Tuwa sila sa gawas. Igsoon ko sa Middle East. Nakpalibutan ka nagdisyerto. Ini kagabi pirting tugnawa sa disyerto mga igsoon. Pirting yung tugnawa. They were there outside waiting. Mao ka na ang ilang himtang. Exposed to the elements. Daghan sigurong nagpaak-paak pa sa ilaha nga mga insekto. Wa ta nasayod. Lisod ang kahimtang nagpaabot. Wa sila nasayod. Kanus maabot ang pamanhunon. Pero sa ilang paghulat mga igsoon, ang 5 ka maalamon nga mga birhen nagpadayon sa pag-iwag sa ilang kahayag. Mao kana kinahanglan ang atong panghunahuna og atong espiritu samtang kita nag-agi niining kangit-ngit nga mga eksperyensya og naghulat sa tubag sa atong mga pag-ampo. Iiwag ang imong kahayag. Praise and witness even when it hurts. Ang mga tao karon mga igsoon ko, nag-obserbar, naglantaw ka na to kung unsang atong reaksyon niining mao nga crisis. Mao pagbantay, pagmatnon. Because your life may be the only sermon that they will ever get to hear and witness. Pipila na kabulan ang milabay mga igsoon, akong nakita sa Facebook status sa usa sa among mga elder diri sa akong iglesia. Ang iyang Facebook status nag-ingon, faint, nagkalipong-lipong, faint but pursuing.
Nagkalipon-lipong pero nagpursigi. Faint but pursuing. Eg nakahuna-una ko igsoon nga dapat ingon ana ang ato ang mindset, ang atong espiritu, ang atong panghuna-una niining panahon sa pagsulay. Nagkalipong-lipong pero gasimba gyapon. Nagkalipong-lipong nagkagidlay nagkalisod pero padayon gyapon sa pag-ebanghelyo. Nagkalipong-lipong pero mukanta gyapon og pakantahon sa iglesia. Nagkalipong-lipong pero muwali gyapon musangyaw sa maayong balita kung tagaan og higayon. Ingon ana mga igsoon ko kinahanglan ang ato ang panginabuhi. Just like the parable of the wise virgins, brothers and sisters, let your light shine with the oil of the Holy Spirit. Ayaw itugyan ang imong kaugalingon sa kangitngit sa pagsulay. Be sober and be vigilant even when it is deep in the night. Tumana ang imong saad sa Ginoo. God is still in control. Ayaw kalimti mga igsoon. Tumana ang imong saad sa Ginoo bisan pa ikaw nagbati og kalisod, kasakit og kangitngit. Mao kini ang akong pagampo, ang akong paglaom igsoon. Nga imong kuptan hingpit ang imong pagtuo ug imong itatak sa imong alimpatakan ug sa imong kasing-kasing nga it is at midnight. It was at midnight when the bridegroom came. This is my prayer. Dili siya sure. Habot si Sister Rose. Distorya to ganina. Sister Rose, unsa man? Sister... Okay, sakto si Sister Milche Fudutan. 2 Kings chapter 5 verses 1 to 3. Sister Milche, imo gining sapato sa ako ning ipadala kang Sister Flor, kuha lang sa iya ug di gani maabot sa imuha na siya na gyud nay paningli. Inigsimba ninyo gani sa iway lantaw-lantawa lang yang sapatos kay basig iyan ang gisuot no. Dili bitaw. Joke lang na. Buot daghan kay nagsapatos si Sister Flor. Number 1 ako nga customer diri. Daghan kay nag-order kanunay. Daghang salamat mga igsoon, ako nalipay sa panagigala kaninyo. Mayong gabi istanan, mayong adlang ipapahulay. God bless. God bless. God bless. Sige. Picture time. Sige, Milche Pudutan. Okay. Okay. God bless. God bless. Bye-bye. Salamat. Welcome. God bless. Bye-bye.